Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos, trending na naman matapos ang mahalagang mensahe patungkol sa problema sa trapiko. Alam niyo ba mga kababayan na hinimok lahat ng ating mahal na Pangulo ang lahat ng concerned agencies para magsanib puwersa para sa isang pangmalakasang solusyon sa trapiko. Sa dinami-dami ng mga dumaang presidente, mukhang ngayon lang tinututukan ng malala ng gobyerno ang problema sa trapiko. Ano kaya ang naiisip ng pamahalaan na panukala para maibsan ang problema sa trapiko? Sino-sino kaya ang mga committee sa pangmalakasang proyektong ito? Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Sa pakikinig sa problema ng trapiko dito sa Metro Manila, naglabas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga serye ng mga hakbang na naglalayong tugunan ang mga pagsisikip ng trapiko sa Pilipinas at iangat ang mga buhay ng commuters at motorista. Titigdan din ng gobyerno ang pagbuo ng public-private partnership para sa pagtatag ng mas pinagsama-samang transport exchange sa Metro Manila upang matugunan ang pagsisikip ng trapiko at maibsan ang mga problema ng motorista at commuters. Sa katunayan, naglabas ng isang video message si Pangulong Bongbong Marcos na tinatawag na Executive Order No. 56 na nagre-regulate sa paggamit ng mga protocol license plate at Administrative Order No. 18 na nagbabawal naman sa mga opisyal at tauhan ng gobyerno na gumamit ng mga sirena, blinkers at mga katulad na kagamitan sa pagbibigay ng senyas. After carefully considering your suggestions, I'm happy to announce a series of initiatives aimed at speeding up our traffic solutions para naman mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. For transparency and accountability, I took action through Executive Order No. 56 regulating the license plates of government officials. Binabawi na natin ang mga special plate number na expired na at inaabuso ng iilan. Babawasan na rin natin ang bilang ng mga protocol plates para sa mga government officials para masigurong nagagamit ito sa wastong paraan. I also issued Administrative Order No. 18 which prohibits the use of sirens, blinkers, and similar signaling devices by government officials and personnel. Sa madaling salita, bawal na ang wangwang. Maliban dito, naglabas din ng isa pang video message si Pangulong BBM tungkol naman sa panukalang itaas ang multa sa mga illegal parking. Sinabi ng Pangulo na mananatili ito sa 1,000 pesos at hindi tataas hanggang 4,000 pesos na siyang mungkahi ng ilang government agencies. Para patuloy ang magandang serbisyo ng ating pamahalaan ay hindi ko pinayagan ang Joint Traffic Circular No. 01 ng Metro Manila Council tungkol sa probisyon na tataasan ang multa para sa mga illegal parking mula sa 1,000 piso na hanggang 4,000 piso. Maiiwan na sa 1,000 piso lamang. While I understand the intention behind the proposal, I've decided to prioritize discipline over penalties. Ang bagong Pilipino ay disiplinado. By focusing on individual responsibility, we can create long-lasting solutions to our traffic. O diba mga kababayan, seryoso talaga si PBBM sa usaping traffic at malamang lahat tayo ayaw sa traffic. Matatandaan ding ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang pampublikong konsultasyon na tinatawag na Bagong Pilipinas Town Hall Meeting on Traffic Concerns sa lungsod naman ng San Juan noong April 10, 2024. Tinalakay ng ilang cabinet secretaries ang kasalukuyang problema mula sa pananaw ng mga ahensya ng pambansang pamahalaan habang ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ay nagsumite ng kanilang synthesis na mga panukala upang matugunan ang sitwasyon ng trapiko sa National Capital Region. Ang mga kinatawan ng mga stakeholders mula sa transport group, pribado, sektor ng negosyo at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ay lumahok rin sa isang open forum pagkatapos makinig sa mga presentasyon ng government agencies. Dahil dito, tinitignan ng gobyerno ang pagbuo ng public-private partnership para sa pagtatag ng mas pinagsama-samang transport exchange sa Metro Manila upang matugunan ang pagsikip ng trapiko. Kasabay nito, makikipagtulungan din ang Department of Transportation sa National Economic and Development Authority o NEDA para sa agarang pag-aproba ng mga proyekto sa mga proyektong may mataas na halaga na nangangailangan ng pagsang-ayon ng ahensya. Magbigay ako ng konting report sa mga ongoing construction railway project. Yung North-South Commuter Railway Project, yung Tutuban hanggang Malolos, ay 61% na
kumpleto. Ang North-South Commuter Railway Extension Project, Malolos to Clark, ito, 56.5% na tapos na. North-South Commuter Railway Extension Project and South Extension, Manila hanggang Calamba, ay 38% na natapos. Ang Metro Manila Subway Project, 41% na ang natapos. LRT Line 1 Cavite Extension, 80% na tapos. MRT Line 3 Rehabilitation and Maintenance, 85% nang tapos. Ang Unified Grand Central Station, ang common station sa Quezon City, is 83% finished already. Ang MRT line Quezon City hanggat Bulacan ay 67%. Kaya talagang ito'y minamadali natin dahil nababanggit nga na napakalaki ang sagabal sa progreso natin ang itong traffic. Hindi lamang sa oras na nasasayang, hindi lamang sa gasolina na nasasayang, nakakaantay ng ora-orada sa daan, at yung gastos ng ating mga commuter. Nabigyan nga tayo ng statistic ngayon sa kasalukuyan, 4.9 billion ang cost ng commuting dito ngayon sa Metro Manila. Kung wala tayong gawin, aakyat ito ng halos 9 billion kada araw. At tapos ang analysis ng NEDA at saka Department of Finance, 3.5 billion ang nawawala sa atin. Yung tinatawag na opportunity cost, nasasayangan na oras, ang mga dapat na hindi na productivity natin bumabagsak dahil nga nag-aantay tayo ng sasakyan. Kaya dyan tayo pupunta. Ang tanging sagot dito ay talaga ay mga mass transit system. Kaya yun ang aming minamadali. Yun ang aming gagawin na priority. Hanggang ngayon ay priority sa mga infrastruktura kontra sa trapiko. Alam po natin na traffic is really a problem, no? And ang solution po natin dito long term ay ang pagkumpleto ng mga infrastructure project that we have started, no? Meron po tayong ginagawa ngayon, yung Metro Manila Subway, no? At pag natapos po ito, we will be able to handle or move almost 500,000 passengers a day, no? Meron din po tayong North-South Commuter Railway na is a 147-kilometer railway from Clark to Calamba, no? And ito po ay makakatulong din sa ating mga pasahero, no? So instead of bringing their cars, they will just take this train, no? Which will be very comfortable and efficient, no? Ito po ang long-term solution natin dito sa ating problem, no? And ang government po natin ngayon is working closely with JICA for a 30-year master plan for railway in the Greater Capital Region, no? Pero sa short term po, ang ginagawa natin ngayon ay magkaroon ng efficient busway system, no? Ito pong EDSA busway, continuous po yung improvement na ginagawa natin dito para maging mas maayos and mas comfortable yung travel experience ng ating mga pasahero, no?